Balita, malalaswang litrato at videos ibinebenta ng mga estudyante online bilang panusto sa kanilang pangangailangan sa online learning. Senator Bongo nanawagan sa mga concerned agency para sa agarang investigasyon at pagpapaigting ng anti-cybercrime campaign. Narito ang detalye. Kumakalat sa mga social media ang bentahan ng mga malalaswang larawan o video na nagpapakita ng mga masiselang parte ng katawan ng mga kabataan. Mismong ang ilang kabataan umano ang nag-aalok ng kanilang malalaswang larawan o video kapalit ng pera na pambili umano nila ng gadgets o kaya naman ay pambayad sa internet connectivity para sa kanilang online classes. Bagay na kinaalarma ni Senador Christopher Bongo na nagbunsod sa kanyang panawagan sa otoridad. Dapat imbestigahan po ito ng ating mga otoridad, no? At hulihin po kung sino yung mga kasabwat nito. Cyber crime po yan. Pwede silang kasuhan. Kung sino yung mga nagpaputsaba at pumapayag sa mga ganitong pagbibenta po ng malalaswang larawan. Babalanigo, may karampatang kaso sa mga gumagamit sa mga kabataan para sila ay pagkakitaan. Kaya panawagan niya sa kinaukulang ahensya ng gobyerno palakasin ang anti-cybercrime campaign dahil nakarating na rin sa Pangulo ang isyo at nabagabagan niya dito si Presidente Duterte. Dito po ang gobyerno, lapitan lang po niyo ang aming opisina. Handa kaming tumulong sa inyo sa inyong pag-aaral. Hindi na tayo kailangan pumasok sa gano'n. Sinabi naman ni Council for the Welfare of the Children Executive Director Mary Mitzi Cahayon-Uy na kanila munang iberipika ang mga sangkot sa online na bentahan ng mga malalaswang larawan at video. Una nang naghain si Senador Go ng Senate Bill No. 1650 noong Hulyo 2020 na naglalayong maamyendahan at palakasin pa ang mga probisyon ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI na mag-imbestiga sa issue habang ang Department of Education naman ay naghayag ng buong suporta sa pagtukoy sa nasabing modus at pinaalalahanan ng mga magulang ng mga estudyante na lagi silang gabayan.